Isang magandang araw po muli mga kapatid, ang inyo pong abang lingkod, Pastor EJ, at magde-devotion po tayo muli. Devotion number 16 po natin, ang pamagat ay Be wise, look ahead, and face reality. At po text sa Proverbs chapter 14 verse 8. The wise man looks ahead, the fool attempts to pull himself and won't face facts. Sa Tagalog po, sa Kawikaan 14:8 ay ito po ang nasa saad. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Tayo po ay napagpala ng salita ng Diyos. Ito po ay hango pa rin sa ating sa devotion book po ni Pastor Rick Warren, Open Doors. Many people start life well, but progress poorly because they don't plan for the pitfalls. The Bible says, the wise man looks ahead and faces reality. Marami daw pong tao, maganda yung kanilang pasimula, ngunit mabagal naman ang kanilang pag-unlad dahil hindi po sila nagplanong mabuti. At ito po yung isuran po nila, at ang sabi po ng Bible sa binasa po natin, pag ang matalino daw tao ay ito'y nagpaplano at hinaharap niya po yung realidad ng buhay. Even though we make plans for our future, we still face pitfalls. Kahit nakakaranas daw po tayo nagpaplano po tayo, ay meron pa rin pitfalls o bumabagsak pa rin po tayo. Nagpe-fail pa rin po tayo. Voices of doubts, tempting shortcuts, cultural distraction, and discouraging delays. Just look at Noah. He faced many pitfalls after God told him to build the ark, but he overcame them, and you can too. Marami pong pitfalls, sabi po dito sa devotion book. Mga nagdi-discourage po sa atin, mga tao, nadidelay tayo, katulad po ni Noah. Nung panahon po ni Noah ay pinagawa ng Diyos siya ng arko, pero ang dahilan po nun ay baba, pero hindi naman naranasan pa po nila na umulan. Kaya yung mga tao po ay actually hindi naman mga tao yung nilunod po ng Diyos, kundi mga hybrid, yung mga giants, mga Nephilim. Kaya Google nyo na lang po kung ano yung Nephilim. Mga tao po ito na hindi tao. Baga walang kaluluwa po ito na creature na nag-crossbreed yung sons of God o yung mga fallen angels at saka po yung tao, human beings. Kaya i-google nyo po yung Nephilim, story ng giants sa Genesis. Now this doesn't mean God will give you a goal as audacious as building an ark, but He will give you a big goal, even an audacious one, if you ask Him to. Hindi naman po ibig sabihin daw na magiging katulad po tayo ni Noah, dahil iba-iba naman po yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Iba po si Noah, iba po tayo. Masyadong audacious yung pinagawa ng Diyos, masyadong malaki yung pinagawa ng Diyos. Kasi barko po ito eh. Kaya tayo rin po, kung meron tayong hihilingin po natin sa Panginoon yung audacious na goal natin sa ating buhay. Halimbawa, gusto nating ang ating anak, magandang plano po tayo para sa ating anak, maging doktor o ano man yung gusto niya maging, astronaut or rocket scientist man po yan, o ano man yung gusto niya pong maging. Pwede daw po natin itong hilingin sa Panginoon. By looking ahead, you'll not only be prepared to spot the pitfalls when they come into your life, but you'll also be equipped to make plans that help you become the man or woman God wants you to be. Kaya importante po yung nagpaplano ahead of time, dahil nakikita raw po natin kung may mga pitfalls, kung mayroong pwede tayong kalubakan na mga bagay na sa ating buhay na hindi tayo ma-delay yung pangarap ng Diyos sa atin. At pangalawa ay may equip daw po tayo. Sa pagpaplano ay tutulungan tayo ng Diyos na kung ano man yung gusto nating marating sa ating buhay na
na gusto rin naman ng Panginoon para sa atin. So go ahead, ask God to help you. Establish goals for the next season. Pray, God, what do you want to do in my life over the next 5 years? Then move forward in faith. God will show you how to handle the pitfalls. So, subukan daw po natin. Tanungin ang ating Panginoon sa panalangin, ano ba yung gusto natin na goal sa ating buhay? Halimbawa, for the next 5 years, ano gusto nating maging, yung gusto nating ma-accomplish, ay panalangin po natin sa Panginoon at papakita po ng Diyos kung paano nating i-handle. Hindi kasi may iwasan po yung pitfalls na nalulubak tayo minsan. Sabihin po ng pitfalls, yung mga pagsubok na naranasan po natin. Nahuhulog tayo minsan sa pagkakamali o kasalanan o mga maling desisyon sa ating buhay. Yan po yung pitfalls sa buhay ng isang Kristiyano. And remember, it is His plan. You're His child and He will finish what He started. So, doon po natapos yung ating devotion. Tandaan daw po natin, yung plano ng Diyos ay para mapabuti po tayo. Dahil anak po tayo ng Diyos eh. Kung yung mga magulang po dito sa lupa may magandang plano para sa kanilang anak, binibili ng educational plan, pinag-aaral sa magandang school, at para pag nakagraduate siya ay may maganda siyang kinabukasan. Higit sa lahat po ang ating Panginoon, ang ating Diyos, dahil higit pa siya sa magulang at walang magulang na meron po tayo na pinakamabuti, pinakamabait kundi ang Diyos. Hindi natin matatagpuan po yan dito sa lupa. Ang perfect lang po na magulang natin ng ating Diyos. Ngayon, additional inputs ko lang po sa be wise, look ahead, and face reality. Paging matalino, harapin po natin ang realidad at mag-advance planning po tayo ay yung SMART word na acronym. Paano nga po ba tayo magpaplano? S stands for specific. Narrow for more effective planning. Palitin po natin yung ating plano. Halimbawa, 5 years from now, may prayer po tayo sa Panginoon na gusto nating makamit po ito. Ay, ang plano po dapat natin ay by elimination method, ano ang dapat nating gawin sa ating mga step na gagawin na kailangan specific siya. At specific po talaga. Halimbawa po, gusto natin na yung ating mga anak ay makatapos sa pag-aaral. O ano po dapat nating specific na dapat gawin? Siyempre po, mag-ipon para doon. So, meron pong letter M na it should be measurable. Make your goal and progress measurable. Kailangan po nasusukat po natin yung goal natin, yung progress, kung ano na ba ang status ng ating plano, ng goal po natin. A stands for attainable. Make sure you can reasonably accomplish your goal within a certain time frame. Kaya mayroon dapat po itong attainable po dapat na with a certain period of time magkaroon po ng positive result yung ating goal. R stands for relevant. Align it with your values and long-term objective. Kailangan po naka-align daw po ito sa ating values as a Christian. Dapat ito po ay pangmatagalan na yung plano po natin, yung goal natin mayroong effect po ito na maganda sa in a long run. At panghuli po, letter T, it should be time bound. Set a realistic but ambitious end date to clarify tasks and increase motivation. So, ambitious yung time po natin, time bound, na maaaring lumagpas po doon sa sinet natin na time, pero at least may target po tayo. Katulad po ng plano ng Diyos kay Noah, pinagawa niya ark na at a certain time, meron time bound po yun Pag hindi niya natapos yun within a certain time, baka abutan po sila ng baha
So, nakapasok po lahat yun sa SMART, yung specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. So, kung matalino po tayo at tayo pong mga anak ng Diyos ay binigyan ng wisdom and favor ng Panginoon, makikinig din po tayo sa mga ibang Christian na nagpapayo po sa atin kasi wala naman pong ibang tinig ang Diyos kundi yung kapwa Christian po natin, katulad po ng pag-share po natin ng devotion ay namnamin po natin yung salita ng Diyos dahil kapag katulad po na sabi dito, kapag full daw po, niloloko niya yung sarili niya at hindi niya hinaharap yung realidad, yung mga facts sa ating buhay. Kaya we live by faith, not by sight, and God gives us wisdom to live our daily lives according to His plan. And I believe the God of second chances, even if we fall to the pitfalls, we always give us a chance. Ang importante po sa isang Kristiyano ay hindi kung paano nadapa, kundi kung paano siya bumangon at magpatuloy para ma-achieve niya ang goal na nakalatag para sa kanya. Specific goals po ito. May iba-iba po tayong takbuhin sa buhay, pero ang goal po natin lahat ay balang araw ay sabihan tayo ng ating Panginoon pag nandun na tayo sa heaven na well done, my good and faithful beloved child. Kaya tayo pinagpala ng salita ng Diyos. Amen.